Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo, batiin ko po kayong lahat. God bless po. Hindi ko talaga mapigilan mag-reaction pagka ako nakakakita o nakakapanood ng mga issue na kinalaman yan sa West Philippine Sea. Kakagawa ko lang ng isang video para dyan nakita na naman ako at gusto ko itong reaksyonan. Kasi kung di natin re-reaksyonan to, lalaot to na para bagang totoo yung pinagsasabi ng mga vloggers na ito. Kasi alam natin itong vlogger na ito, pinklawan ito. At saka kahit naman yung administration vlogger, talagang ito rin ang pinag-uusapan nila, ibinablog nila. Itong tungkol dun sa secret bill na pinasok di umano ni PRRD, ni siya pa ang Pangulo. Tungkol dyan sa West Philippine Sea, ayungin issue na kinalalagyan ng kasalukuyan nating barko ngayon na BRP Sierra Madre. Meron palang pinasok na kasunduan o secret bill si Pangulong Duterte noon sa China. At ito yung ginagawa nga ngayong rason ng China. Sa ginagawa ngayon naman na pagmamatigas ng ating Pangulong Marcos. Nasabi nga ng official na ito ng China, kayo hindi marunong sumunod sa commitment ninyo. Makipag-uusap kayo tapos ngayon nilalabag ninyo. Ito ang bali nagiging dahilan sa kanila. Ang sa akin naman dito, nakinig ko na rin ito. At sabi nga nitong vlogger na sabi niya sa mismong China ro nagmula, Rappler na naglabas dito. Ito tayo meron nga, pero isang kasunduan na bilang isang magkasama at magkaibigan. Ay, pakinggan niyo. Kayo ang hindi marunong sumunod sa usapan Mayroon kayong commitment. At itong commitment na ito ay nung panahon ni Duterte. Sinabi niya ng administrasyon niya na hindi magpapadala ng mga gamit doon sa Ayungin Shoal. Ang ipapadala lang ay mga supply, pagkain. Pero pag mga construction materials o pang repair ng barkong BRP Sierra Madre, hindi daw yon kasi nangako daw ang gobyerno noon ng Pilipinas. Pansinin ninyo. Dahil siyempre nga kaibigan si Duterte naman. Di ba ayaw nga niya, sabi niya ng gulo. Ganito ang naging kapalit ng usapang yun. O sige, hindi ako dyan magdadala ng mga materialis ng construction para magtayo dyan ng anumang pasilidad. Pero, huwag mong papakialaman na magpatuloy ang aming resupply dyan sa aming BRP na nakahimpil dyan sa BRP Sierra Madre. Yun ang totoong naging kasunduan ito. Pero, hindi naman ito yung kasunduan na sabihin may black and white. Talagang isang matibay na kasunduan na talagang hindi na talaga pwede. Bilang Pangulo siya nun, yun ang bali isa sa kasama sa pulisiya niya. Gustong itaguyod dyan sa West Philippine Sea. Yung wala silang alitan ng China, sige, hindi ako magdadala rin ng mga anumang gamit. Pang-repair ng aming BRP Sierra Madre dyan. At hindi rin ako magdadala dyan ng mga para magtayo ng anumang struktura dyan. Pero papayagan mo. Huwag mong guguluhin na magparoot pa rito yung mga tao ko na maghahatid ng mga supply dyan sa mga tao ko dyan sa BRP. Yun ang kasunduan nila. Hindi ibig sabihin na ibinigay na niya yung ayungin dun sa China. Hindi ganun ang talagang usapan nun. At katulad nga, kaya nga sila walang alam kahit yung DP. Kasi nga, hindi naman black and white yun na para sabihin na, meron tayo dito pinirma na, rito ang sinabi mo rito na hindi na kayo dyan uukupa sa iyong mission na yan, tatanggalin nyo na yung Sierra Madre. Wala namang ganoon. Pero ang binibigyan din nila, ibininta na o ibinigay na ni Duterte yung ayungin sa China dahil nga sa secret bill na yun na pinalabas nila. At yung secret bill na yun na ngayon ay hinahalukay nila at binabanggit nila na yun nga ang nagiging rason ngayon ng China. Siyempre ay sinisisi nga nila kay Duterte. Di ba? Dahil kung hindi raw yung secret deal na yun, siguro di walang rason yung China ngayon sa mga gusto namang pulisiya na ipatupad naman ng ating kasalukuyang
Pangulo na si Pangulong Marcos. Talagang may katotohanan nga ito dahil masyadong contradiction di ba? Dahil si Marcos, sa kanya pulisya naman ni Marcos, nag-uutos siya ngayon na magtatayo doon ng mga istruktura. Di ngayon, ito yung tinututulan ng China. Ang ibig kong sabihin, na pinupunto ko rito, wala ritong kasalanan si Duterte. Dahil itong pulisya niya, panindigan naman ni Marcos yung pulisya niya ngayon kung ano yung gusto niya sa ayungin. Ayun yung pulisya nung nagdaang administrasyon, may magagawa ka ba Mabuti kung ang kasunduang ito ay nabalot na pinagtibay ng mga pirmahan na talagang yung ayungin ay kanila na. Hindi naman ganoon wala naman tayo nakikitang ganoon o binabalita nila. Kundi bilang isang kasama yun sa pulisya ni Duterte dahil ayaw nga niya ng gulo ng mga panahon na yun. Kasama yun. Bali isang verbal lang na kasunduan ito. Hindi yung talagang may dokumento na maipapakita na para sabihin ng China na wala na kayong habol diyan dahil binigyan na sa amin ng nagdaang administrasyon. Wala namang ganoon. Pagkos nakipag-usap si Duterte, nambigayan tayo. Hayaan mo akong mag-resupply dyan sa aking mga tao dyan. Huwag mong gigipitin na magparuot pa rito ang mga tao ko na maghahatid ng supply sa aming BRP Sierra Madre na nakahimpil dyan. Ganun ang kanilang kasunduan, ganun ang pinasok ni Duterte. Hindi naman yung kasunduan na inyo na yung ayungin at aalisin ko na dyan yung PRP. Wala namang ganun na sinasabi. Ito yung mga kalaban talaga dati pa. Kumbaga makaganti. Lalo na si Trillanes, siya nga ang unang-unang nag-comment dito, nag-react dito. Na ito pala talaga ang traitor si Duterte. Hindi naman kami ni Pinoy na siyang pinagbibintangan niya ng una na kami nagbigay ng Scarborough Shoal. Kumbaga nakabilta siya pero ang katotohanan hindi katulad ng Scarborough Shoal na talagang wala na halos control ang Pilipinas sa Scarborough. Hindi katulad nitong Ayungin Shoal. Hindi naman ito nakukuha nila hanggang sa kasalukuyan. Maliban sa sinasabi nga lang ng China na may kasunduan nga lang si Duterte pero hindi ibig sabihin kanila na yun. Hindi ba't nakikita natin nun? Wala namang ganyang katindi na mga pangharas na ginagawa nun sa panahon ni Duterte. Yung mga naghahatid dyan ng mga pagkain o ng mga pangailangan ng mga nagbabantay natin dyan sa ayungin. Hindi ba wala namang ganoon? Pero nung magsimula ng manlaban si Marcos, bali siyempre iba ng pulisya niyang gustong matupad dyan sa West Philippines Sea. Nakakakita na tayo ng mga bagay na hindi dati natin nababalitan o napapanood nung panahon ni Duterte. Mula nung malaman ng China na ang gusto ni Marcos maglalagay na dyan ng mga istruktura, ito ngayon ang sinusumbat ng China dahil yun ang pinasok na kasunduan ni Duterte. Pero hindi ibig sabihin, binibigay yung ayungin sa China. At saka sa isang banda, dapat hindi na nila pinag-uusapan pa itong tungkol kay Duterte. Dahil nung si Duterte naman, nung mawala na yung Scarborough Shoal, nagpulisya ng sarili niya si Duterte para sa Philippines. Dapat gano'n na lang din ang gawin nyo kay Marcos. Kung ano yung gusto ni Marcos, di suportahan natin at yun ang pulisya niya, siya yung Pangulo. Nasa kapangyarihan niya yan. Kung ano yung magagawa niya, tingnan natin kung ano yung gusto niya rin. Hindi yung pero yung babalik tayo ng babalik dun sa nakaraan. Maaaring may ganun nga nangyari pero hindi naman ibinigay. Walang ganun na lumalabas. O kaya sinasabi ng China na binigay ni Duterte sa kanila yun. Kumbaga, pinapalalim lang siyempre yung pangyayari. Pag narinig mo nga naman secret bill, talagang maraming bagay na nakapaloob. Narong nagbayaran, narong hindi naman nagbayaran, narong nagpirmahan, kaya nga secret. Nagtataka ako bakit ang bawat mga pangyayari din sa West Philippines, lagi ang bilta. Wala iba silang babalin, kundi si Duterte. Si Duterte. Maliwanag naman talaga yung katotohanan maliban sa sinabi na yan ng China o ng Rappler. Wala naman sinasabi dyan na binigay ni Duterte yung hindi katulad ng Scarborough na talagang okupado na ng China sa kasalukuyan. Saka dito natin nakikita kung anong klase talaga at parang halos sila lamyang-lamya din naman sa pulisiyang ito ni Marcos. Kung bakit hindi nila subukang intervene si Marcos tungkol dito na paulit-ulit? Hindi yung
Nung katulad ng isang napanood ko, ang ini-interview tungkol dito sa mga paghahanda di umano ng China para sa isang malaking digmaan sa karagatan, sa halip na si Marcos ang interviewin at tanungin para dito sa malalim na usaping ito, si Amy Marcos ang ini-interview. Isipin mo yan. Tapos kung may ganyan ng problema sa Philippines, ang isisisi kay Duterte. Saan ka naman nakakita? Kaya nga iba yung Pangulo. Pangulo ang ating tingnan natin kung ano talaga gusto niyang gawin at isulong dyan. Hindi yung pagkukunting problema dun, isisisi natin kay Duterte. Ang importante dito, sinasabi ko, hindi yan ibinigay. At kahit nga yung Rappler mismo, wala naman sinasabi na ibinigay ni Duterte sa secret deal na yun, yung ayungin siya. Pakinggan niyo. Ang totoo, ito kasi yung balita nung isang araw, mga kabunyogo. March 12, 2024, sa artikulo na sinulat ni Bia Cupin sa Rappler, DFA o Department of Foreign Affairs fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. O yan ha. At sabi pa nitong vlogger na ito, masyado nahihirapan ngayon yung DFA dahil kumbaga nabibigla sila kung bakit meron palang ganong commitment ang Pilipinas sa China. Kaya nga hinahamon nga, napapaimbestigan ng si Duterte sa Kongreso dahil dito. Pero ang katotohanan, si Marcos na dapat ang sumagot o kaya ay magsolusyon sa ganitong problema. Dahil dapat panindigan na rin naman ni Marcos kung anong gusto niyang polisiya na nais niyang ipatupad yan sa Philippines. At sa tingin ko, ganun lang din yung ginawa ni Duterte sa panahon niya. Yun ang gusto niyang polisiya. Ayaw niya ng gulo. Pero kung makakapaglabas sila at magpapatunay na talagang ibinigay na nasa China yung ayungin sila, siguro sama-sama kami ditong magkukundi na kay Duterte. At maituloy ko lang yung kanina, kaya nga makikita natin na kahit sila talagang walang katiwa-tiwala kay Marcos, kaya nangyayari na lamang, ang sisihin na lang ng sisihin sa nangyayaring yan, si Duterte na lang. Dahil mukhang hindi naman kayang tindigan ni Marcos yung kanyang polisiya na sinasabi niya na magtatayo ng structure dyan sa ayungin. Na kahit 1 sentimetro walang ibibigay na teritoryo. Dahil dapat siyang nakikipag-uusap nito sa media at may mga bagay na gustong malaman ng taong bayan. Hindi, ini-interview si Amy Marcos. Pero siyempre iba yung sagot ng mismong Pangulo. Hindi siya magsasabi kung ano na yung kanyang mga balakin pagkatapos ng mga paghahayag ng China na sila'y naghahanda sa isang malaking digmaan sa karagatan. Ang nakakapangamba nito, nakakapag-alala, yung Pangulo na naghayag, talagang lalaban. Ito yung parang ngayong hindi maglabas ng kanyang saloobin. Ngayong, kumbaga umiipikto yung kanyang pulisya na talagang gusto niyang ipaglaban dyan sa West Philippines. Umiipikto na, siyempre, nagmamatigas siya. Nagmamatigas din yung kabila. Hindi naman natin sinasabi rito na, sabi nga nung isang vlogger na napanood ko, bakit intindihin natin yung feelings ng China? Yung bang feelings natin iniintindi nila? Yun na nga. Kaya nga tayo may problemang ganyan ngayon na pinagdidiskusyonan nyo at pinagtatalo-taluhan ninyo. Dahil nga sa ganyan, dahil ang gusto nyo, walang pakialam dapat tayo sa kung ano yung sasabihin ng China. Ang sa akin lang, hindi ko tutulan si Marcos at ako'y naniniwala na bawat Pangulo nga may kanya-kanyang pulisiya. Kaya lang panindigan niya kung ano yung dulo ng kanyang sinimulan na yun.